Last episode ay napasali na naman si Taro at si Shin sa isang gulo dahil sa isang baeng hinahabol ng grupo ng mga kalalakihan sa pinuntahan nilang Chinatown. At ang babaeng iyon pala guys ay anak ng isang triad leader at ang pangalan niya ay si Lu Xiaotan. Kung saan tumakas ito dahil papatayin siya ng isang triad group na Dan Shokai. Mabuti na lang at nailigtas ito ni Sakamoto at Shin kung saan ang dalawa naman ay timing na bibili ng pinakahuling natitirang pork buns at sa kasamaang palad ay napisat ito dahil sa babae kung saan lumukso galing sa taas padiretso dito kay Taro. So magpapatuloy ang episode 5 ng Sakamoto Days at maraming salamat sa pag-click ng subscribe button para makapag-update po tayo ng bago nating mga videos. Nakita po natin na gumanti si Taro sa ginawang pagsuntok sa kanya kay Bacho at heto, sapol na sapol si Bacho sa pagsapak ni Sakamoto sa likuran. At dahil sa lakas ng impact ng atake ni Taro at nahulog silang dalawa sa pinakailalim na palapag. At agad namang bumangon si Taro pero nag-uusap ang dalawang magkapatid na assassin na ang matabang lalaki ay malakas at hindi dapat i-underestimate. At sabi naman ni Bacho na oras na para tapusin silang tatlo. Pero bago pa man umatake sina Sonhee at Bacho ay kinausap muna nila si Lu. Babae, ibigay mo na sa amin yung susi at hindi ka na namin papahirapan sa iyong kamatayan. Ano, okay lang ba? Pero ang sabi naman ni Lu guys na ang susing iyon ay hindi pwedeng maipasa ng kahit sinong tao na hindi ka pamilya ng angkan ng Lu. Bahala na't ikakamatay niya ito. At sinagot naman ito ni Sonhee. Ganun ba? Sige. Ganyan din ang sinabi ng mga magulang mo bago namin sila pinatay. Mas pinapahalagan mo pa ang bagay na yan kaysa sa buhay mo. At sumigaw naman itong si Lu. Tumahimik ka! Sa akmang aatake na sana si Lu ay bigla naman itong hinila ni Taro papunta sa likuran nila ni Shin. Anong ginagawa nyo? Pasigaw ni Lu sa dalawa. At sinabihan naman ito ni Shin na huwag magpapain sa kanyang mga salita. At umiyak na lamang itong si Lu at sinabi niya na ang kanyang ama ay namatay sa pagpoprotekta sa susi kaya't handa din siyang ialay ang kanyang buhay maprotektahan lang ang susi ng kanilang kayamanan. At sabi naman ni Sonhee, ganun ba? Sabay tapon nito ng isang maliit na kutsilyo kay Lu. Pero mabilis naman itong sinalo ni Taro. At nainis itong si Sonhee dahil sa pakikialam ni Taro kay Lu. Hoy! Pwede bang huwag kang makialam dito dahil tatapusin ko na yung babaeng yan at isasama ko siya sa kanyang mga magulang. At sinagot naman ito ni Taro, wala akong pakialam, hindi ikaw ang magdedesisyon kung anong importante sa kanya. At dahil dito ay nainis ang dalawang assassin at inatake nilang dalawa si Taro. Nung inatake nila si Taro gamit ang kanilang mga special attack ay malayang iniiwasan ito ni Taro na parang naglalaro lang. Nagulat si Bacho sa kanyang nakita dahil napaka-imposibleng mangyaring mailagan ang kanilang special attack. At si Taro naman ay parang wala lang. Sabi pa ni Shin, Boss, okay lang kayo? Pero ang sabi naman ni Taro, nagkaka-stiff neck yata ko, Shin. Ang bira naman itong si Taro guys. Grabe talaga, parang wala lang nangyari sa kanya. Si Sonhee naman guys ay nabigla din sa kanya nakita dahil napaka-imposible sa isang matabang tao na ilagan ang kanilang special attack. Pero biglang nagsalita si Sonhee ng, Bacho, oras na para gamitin natin ang alam mo na. At nag-ready in position naman ang dalawa sa gagawin ng magkapatid. At sabi pa ni Sonhee, ikaw pa lang ang ikatlong tao na makakita nito. Kaya tapos ka na ngayon. Maburyo special technique! Nung akmang gagamitin na nila ang kanilang super duper mega maximum technique guys, ay bigla naman itong hinampas ni Taro ng kaldero, pambira. At ayun, sapol na sapol si Bacho sa ulo. Kasi guys, kung tutusin, si Sakamoto kasi no, parang wala kasi siyang sariling weapon mismo or personal na sandata. Sa pagkakalam ko parang si Sakamoto yata is assassin na kung anong bagay na mahahawakan niya, ay yun, magiging weapon na sa kanya yun. Parang ganun si Sakamoto eh. So nagalit itong si Sonhee dahil hindi niya kalaing sisirain ni Sakamoto ang kanilang special attack. Nung tangkang aatake na sana siya kay Sakamoto, ay naunahan ito ni Sakamoto kung saan hinampas niya ito ng kawali at nabasag na parang baso itong sandata ni Sonhee.
At grabe guys, parang mababaliw si Sonhee sa kanyang nakita. Hindi niya ma-expect na tatalunin ng sila ng matabang tao. Sabi pa nito, paano naging malakas ang matabang ito? Agad namang tumakbo si Shin kay Taro at lagyan ng band-aid ang kanyang kamay. Boss, ang kamay mo may sugat! Sabi pa nito. Tagal ko nang hindi nakahawak ng mabibigat na bagay, Shin. Ito ang sagot ni Taro. Habang busy sa kakalagay ng band-aid itong si Shin kay Taro, ay agad namang nag-isip si Sonhee. Ba't ko naman papatulan itong dalawa? Ang mission ko lang naman ay patayin itong babae. Sabay takbo ni Sonhee sa babae at akmang papatay na sana. Pero sa kanyang pagkakamali ay naunahan ito ni Shin dahil nabasa nito ang kanyang sinabi. Sabi pa ni Shin, narinig ko yung sinabi mo. At ayun guys, hinambalos nito si Sonhee. At nung natumba ito ay nagulat ito at sumigaw ng, Teka, sandali! Pero wala na guys, finish na. In-smackdown na ni Sakamoto ng aparador. Grabe talaga itong Sakamoto na to. Tao bang dalawang magkapatid at ito ay ikinagulat ni Lu Xiaotan guys. Sino ba talaga kayo? Sabi nito sa dalawa. Pero ang sinabi lang ni Taro ay, kami ay crew lamang sa isang grocery store. At napatawa na lamang itong si Lu sa dalawa. After ng labanan ay makikita natin ang scene dito sa isang leader ng triad ng Danshokai kung saan nakarating na ito sa harap ng safe vault ng angkan ni Lu. Asan na ba si Batcho at Sonhee? Ba't ang tagal nila? Andito na at nakita ko na ang vault. Ang susi na lang ang kailangan ko. Pero biglang may sumagot sa likod niya. Special delivery! Dumating ang dalawa guys, bit-bit ang walang malay na dalawang magkapatid. Batcho! Sonhee! Anong nangyari? Teka, sino kayo? Ba't kayo nakapasok dito? Asan ang mga bantay? Gulat ng matanda. At biglang lumitaw itong si Lu sa likod ng matanda. Tumahimik ka at huwag kang magsalita. Ikaw? Iha, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat ng utos mo. Maawa ka sa akin. Paawang sabi ng matanda at sabi ni Lu guys ay, hindi mo may babalik ang pamilya ko sa patawad na yan, kaya't doon ka na lang humingi ng pasensya sa impyerno. At pagkatapos ay ito, bugbog sarado ang matanda kay Lu. Sabi naman ni Shin, teka lang, hindi pa yan sapat. Habang andito pa tayo, dagdagan natin yan. At bigla niyang nabasa ang imahinasyon ni Taro na binali nito ang kanyang ulo at napasigaw na lang ito. Pambihira ka naman boss, pinapatay mo na ako sa imahinasyon mo ah. At mahinahong nagsalita si Lu. Tama na ito, kung papatayin man natin sila ay wala pa rin itong katapusan. Ito ang landas ko, pero sabi ng papa ko na ang tunay na paghihiganti ay ang mamuhay ng mapayapa at masaya. So mga ilang oras ay nagdesisyon si Lu nabuksan ang vault habang naghihintay naman ang dalawa. Hoy, China girl, ba't ang tagal mo? Sabi ni Shin. At sabi naman ni Lu, tumahimik ka nga dyan, pwede ba wag mo akong tawaging China girl? Lu ang pangalan ko. Medyo kinalawang na kasi ito, kaya mahirap buksan. At nang bumukas ito ay, Hoy, ba't kayo pang naunang pumasok? Pasigaw ni Lu sa dalawa. At yun guys, napalaki na lang ang mga mata ng tatlo sa kanilang nakita. Dahil puro kayamanang ginto at pilak ang bumulagta sa kanilang harapan. Nabasa ni Shin ang inventory book ng angkan ni Lu at halos lahat ng kayamanan nila ay nandun. At hindi lang kayamanan na ginto at pilak o alahas kundi ang mga bagay din na naging inspirasyon sa buhay ng kanilang angkan ay nandun din. At may nakita silang isang sake na bote guys na may nakakabit na sulat at ito naman ay binasa ni Lu. Nung binasa niya ito ay bigla naman itong umiyak dahil mensahe pala iyon ng kanyang ama na pag dumating ang panahon na nasa tamang edad na si Lu ay maiinom niya na ang sake na yon. At pagkatapos ay ngumiti na lamang si Lu at sinabihan ng dalawa na mag-celebrate sila at itreat niya ang dalawa sa kanyang sake bilang pagpapasalamat niya sa kanilang tulong. Nung nag-inuman na sila ay inilabas ni Taro ang napisat na pork buns. Boss! Dinala mo pa rin yan? Gulat na pagkasabi ni Shin. At sumagot naman si Luna, ba't napisat yan? At sabi naman ni Shin na, ikaw kaya ang may dahilan yan. Masarap pa siya. Tikman nyo. Sabi ni Taro. At sabi naman ni Lu, masarap talaga ang Japanese pork buns. Paglulutuan ko kayo niyan.
At dito po nagtatapos guys ang episode na to guys. So kita-kits sa mga next nating video at huwag po nating kalimutan na mag-subscribe sa ating mga channel para mas updated po tayo sa ating mga bagong videos. Ingat guys!